Age doesn't matter. Yan ang palaging sinasabi ng mga taong malaki ang agwat ng edad sa kanilang mga karelasyon. Hindi naman daw kasi natuturuan ang puso. Magugulat ka na lang na siya na pala ang itinitibok nito. Ayos lang naman siguro yun, hindi ba? Pero paano kung ang itinitibok ng puso mo ay hindi lang isang tao na basta malaki ang agwat ng edad sa'yo, kundi ama pa ito ng taong mahalaga sa buhay mo. Dear Mama Mia, naniniwala ka ba sa kasabihan na kapag puso na ang nagdikta ay walang makakahadlang nito kahit pa ang agwat ng edad ng dalawang pusong nagmamahalan? Pakitago na lang po ako sa pangalang Lian, 27 years old. Ikinasal ako sa aking asawa na si Vincent noong nakaraang taon, Mama Mia. Sumulat ako hindi lang para ikwento ang buhay pag-ibig namin ni Vincent, kundi ay para na rin makahingi ng payo kung papaano ko ba bubuuin ang isang pamilyang nasira ko ng dahil sa pag-ibig. Hinihiling ko din sa mga nakikinig ngayon ang inyong pangunawa sa aking malaking pagkakamaling nagawa. Mama Mia, lumaki ako sa hindi buong pamilya. Maaga kasing nawala ang ama ko, kaya si mama na lang ang nagtaguyod sa aming magkakapatid. Dalawa kaming magkapatid, Mama Mia, kaya nagkasya naman ang kinikita ni mama para sa aming tatlo. Hindi na din naisipan ni mama ang mag-asawang muli dahil mas gusto na daw niyang mag-focus sa amin ng ate ko. Mama Mia, dahil nga busy sa trabaho si mama, ay lagi kaming naiiwan ni ate sa aming lolo at lola. Dahil sa pagdodoble kayod ni mama ay napag-aral niya kami sa magandang paaralan. Hindi pribado pero maganda. Dahil maagang pumasok si ate sa pakikipagrelasyon ay maaga rin siyang nabuntis ng kanyang boyfriend. Dahilan kaya natigil siya sa kanyang pag-aaral. Mama Mia, 18 years old lang noon ang ate ko. Matapos nitong nanganak ay hindi na siya nakabalik pa sa pag-aaral dahil nahihiya daw siya sa kanyang mga kasabayan. Pinanindigan naman siya ng kanyang boyfriend kaya makalipas lang ang 1.5 taon ay nagdesisyon silang dalawa na magpakasal na. Mabuti na nga lang at may trabaho naman ang napangasawa ni ate. 10 years kasi ang gap ng kanilang edad ng kanyang napangasawa. Ang nangyari sa ate ko, Mama Mia, ay ginawa kong leksyon para sa akin. Kaya naman hindi talaga ako pumasok sa isang relasyon nung nag-aaral pa ako. Tinatawag nga nila akong late bloomer. Sabi ng mga kasamahan ko, yun daw ang tawag sa mga katulad kong NBSB o no boyfriend since birth. Pinagtatawanan ko na lang ang pangangantsaw nila sa akin. Kahit pa sa totoo, Mama Mia, ay medyo naiinis din ako minsan. Mabuti na lamang, Mama Mia, at maganda naman ako. Kaya 1 buwan pa lang ako sa kumpanya ay may mga nagtatangka ng manligaw sa akin. Isa lang ang pumasa sa aking standards, Mama Mia. Kaya sa kanilang lahat, siya lang ang pinayagan kong pumorma sa akin. Mama Mia, itago na lang natin siya sa pangalang Jason. Gwapo at matangkad si Jason. Halata din sa porma nito at tindig na galing siya sa isang may kayang pamilya. Oo, Mama Mia. Isa yan sa mga standards ko pagdating sa pagpipili kung sino ang papapasukin ko sa buhay ko. Alam ko naman kasi, Mama Mia, na hindi sapat ang pag-ibig lang para magtagal ang isang relasyon. Perfect siya sa paningin ko, Mama Mia. Kaya siguro naisip ko noon na siya na ang lalaking pakakasalan ko. Pero nagbago yun nung isang beses na dinala ko ni Jason sa bahay nila upang ipakilala
sa kanyang pamilya. Alam kong masamang mambintang, Mama Mia, pero ramdam ko kasi na hindi ako gusto ng mga magulang ni Jason, lalo na ng nanay niya. Hindi naman nila ako binastos or pinariringgan, pero Mama Mia, pinaparamdam nila sa akin na ayaw nila ako para sa kanilang anak. Ang pinaka-worst na ginawa nila ay ang pag-imbita ng ex ni Jason sa birthday ng papa niya. Harap-harapan nilang ipinapakita sa akin kung gaano nila kagusto ang ex-girlfriend ng boyfriend ko. Nung una ay hindi ko naman yun pinansin. Pero tao lang din naman ako, Mama Mia. Nagagalit din kapag kinakanti. Kaya naman, Mama Mia, naisip ko noon na siguro nga ay ganito ang mga mayayaman. Kaya nung hindi ko na matiis ay hinila ko na si Jason upang makaalis sa bahay nila. Naintindihan naman agad yun ng boyfriend ko. Alam ko, Mama Mia, na hindi kasalanan ni Jason. Kasi hindi naman din niya alam na pupunta doon ang ex-girlfriend niya. Pero dahil wala akong mapagbuntungan ng galit ko sa kaniyang pamilya, ay si Jason ang inaway ko, Mama Mia. Siguro pagod din siya kaya pinatulan niya ang pang-aaway ko. Pero kinabukasan din naman noon ay agad din naman siyang humingi ng tawad sa akin. Nagpatuloy ang relasyon naming dalawa ni Jason sa kabila ng pagtutol ng kaniyang pamilya. Napagdesisyonan namin na hindi ako pupunta sa kanila. Buti na nga lang at pumayag naman si Jason sa gusto ko. Aaminin ko, Mama Mia, na hindi ako umaasa noon na magtatagal ang relasyon naming dalawa ng nobyo ko. Alam ko naman kasi na sa bandang huli ay pipiliin pa rin niya ang kaniyang mga magulang at ang kanilang yaman kaysa sa akin. Kahit anong mangyari naman kasi ay pamilya niya yun. Kadugo. Samantalang ako ay pwede naman niyang palitan kahit kailan niya gusto. Kaya noong makilala ko si Brian ay hindi ko pinigilan ang aking sarili, Mama Mia, na mahulog sa kanya kahit na kami pang dalawa ni Jason. Hinayaan ko si Brian na manligaw sa akin. Alam kong mali, pero pinili ko pa rin gawin yon. Mama Mia, iniisip ko kasi na baka maiiwan akong mag-isa, luhaan at talunan kapag dumating na ang araw na magdesisyon na si Jason na iwan ako dahil yun ang kagustuhan ng mga magulang niya. Mama Mia, alam ko kasi na mangyayari din yun. Naghihintay na lang ako na makikipag-break sa akin si Jason. Ilang araw kasi bago ako pumayag na magpaligaw kay Brian ay medyo nanlalamig na ang pakikitungo sa akin ng boyfriend ko. Ayokong maiwan sa ere. Kaya naman, naghanap agad ako ng ipapalit sa kanya. At alam yun ni Brian, Mama Mia. Pero ang sabi niya, mahal niya raw ako kaya okay lang sa kanya na dalawa muna sila sa buhay ko. Hindi naman ako nagkamali, Mama Mia, ng inakala. Dahil 2 weeks lang mula nung mangyari yun ay opisyal nang nakipaghiwalay sa akin si Jason. Medyo masakit pero buti na lang at nandyan si Brian na handang sumalo sa akin. Hindi rin ako naiwang luhaan at nag-iisa. Mama Mia, hindi ko napigilan ang aking sarili na ikumpara si Brian kay Jason. Magkaiba kasi sila sa halos lahat ng bagay. Kung si Jason ay maginoo, ito namang si Brian ay medyo garapal at bastos. Yung tipong ang ayos-ayos ng usapan namin laging napupunta yon sa kabastusan. Ang akala ko nga, Mama Mia, ay magiging turn-off factor yon para sa akin. Pero kabaliktaran ang nangyari. Dahil lalo akong nahuhulog sa kanya, lalo na nung unang beses na may nangyari sa aming dalawa. First ko yun, Mama Mia.
Dahil kasi sa mga pinagsasabi niya ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na tuluyang ibigay sa kanyang pagkababae ko na hindi ko nagawa noon kay Jason. Hindi naman ako nagsisi, Mama Mia, dahil tunay namang magaling si Brian sa kama. Dahil sa first time ko yun ay siya ang nagdala ng lahat ng nangyari sa aming dalawa. Mama Mia, ang bahay nila Brian ang ginagawa naming love nest. Maganda ito at malaki. Mag-isa lang din kasi siya sa bahay dahil ang ama niya ay kasalukuyang nasa ibang bansa at doon nagtatrabaho. Matagal na din siyang ulila sa ina kaya lumaki siyang independent. Yung ama naman daw niya ay hindi na muli pang nag-asawa, katulad ng mama ko. Puro fling lang daw ang ginagawa nito at hindi naman nagseseryoso sa mga babaeng dumarating sa buhay niya. Pabor naman daw yun kay Brian dahil hindi din siya sigurado kung gugustuhin pa niyang magkaroon ng stepmother. Naalala ko pa, Mama Mia, kung paano ko siyang biniro na sayang dahil hindi na pwedeng ipag-partner ang aming mga magulang. Tumawa na lang siya, Mama Mia. Dumating kami sa point, Mama Mia, na halos 1 linggo akong tumira sa bahay ni na Brian. At syempre ay hindi ito alam ni Mama. Lagi kong dahilan sa kanya ay pinapadala ko for training o di naman kaya for conference sa ibang mga lugar. Mama Mia, sa pagtira ko kay Brian ay mas nakilala ko pa siya. Medyo tamad siyang kumilos sa mga gawaing bahay. Kadalasan nga ay ako lang ang gumagawa noong mag-isa. Minsan ko din siyang biniro na para mo naman akong yaya sa lagay na ito. Pero dahil nga may kabastusan siya, ay sinagot niya ako ng bakit. Ang yaya ba kinakama gabi-gabi? Sabay tawa niya. Medyo nainis ako noon, Mama Mia. Pero napawi din naman nung simulan na niya akong lambingin na nauwi sa aming pagtatalik. Mama Mia, masasabi kong talagang simula nung makarelasyon ko si Brian ay nag-umpisa na rin akong maging mahilig sa sex. Mama Mia, naging labas-pasok ako sa bahay ni na Brian. Minsan nga ay sinabi niya sa akin na isipin ko na daw na bahay ko din yun at binigyan niya pa ako ng spare key. Anytime daw ay pwede akong pumunta kahit na wala siya sa bahay nila. Naging masaya ako sa mga sinabi sa akin ng boyfriend ko, Mama Mia. Dahil ang ibig sabihin noon ay kinoconsider na niya ako na maging asawa. Naiisip na din niya na tuluyan na kaming magsama sa iisang bubong. Pero naudlot ang pantasya kong yun nung biglang nagsabi ang ama niya na uuwi na raw ito sa Pilipinas upang dito na magstay for good. At dahil bahay yun ng ama niya ay doon ito titira. Kahit pa nga sinabi sa akin ni Brian na okay lang naman daw sa papa niya na manirahan ako doon, ay syempre, Mama Mia, nahihiya pa rin ako dahil hindi ko naman lubusang kakilala ang tatay niya. Hindi nga ako sigurado kung tatanggapin ako ng kanyang ama. Baka kasi katulad din siya ng mga magulang ng ex-boyfriend ko. Mama Mia, medyo may trauma na ako pagdating sa mga magulang ng aking mga karelasyon. Minsan ko na ring nakita, Mama Mia, ang picture ng kanyang ama na nakasabit sa kanilang dingding. Masasabi kong, Mama Mia, na medyo ito may pagkastrikto. Hindi ko kasi alam, Mama Mia, kung magiging maganda ba ang pagtanggap sa akin ng ama ni Brian. Pero sinisigurado naman niya sa akin na tatanggapin daw ako ng ama niya at botong-boto daw ito sa akin. Nagpadala pa nga ito ng mga bagong pictures kaya medyo pamilyar na siya sa akin. Si Brian din naman ay nagpo-post ng mga pictures namin sa kanyang social media accounts kaya alam ko na may ideya na rin ang ama niya sa kung ano ang itsura ko. Sa totoo lang, Mama Mia, ay medyo bata pang tingnan ang ama ni Brian kumpara sa kanyang mga kaedaran. Maayos manamit at maganda rin ang kanyang pangangatawan. Gwapo din ito at alam ko na doon na mana ni Brian
ang kaniyang mukha. Pero iba pala talaga kung sa personal mo na makikita ang isang tao. Dumating ang araw ng pag-uwi ng ama ni Brian. Isinama ako ng boyfriend ko sa pagsundo sa kanya sa airport para daw agad niya kaming maipakilala sa isa't isa. Mama Mia, ewan ko ba. Pero medyo napapatulala na lang ako nung makita ko sa malapitan ang papa ni Brian. Mas gwapo pa ito kaysa kay Brian at napakalakas ng dating. Napansin ko din na maganda ang mga mata nito. Kung tumitig nga ito ay para bang nanghihigop. Alam kong pangit pakinggan, pero nasisigurado ako na crush ko ang ama ng boyfriend ko. Mama Mia, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman noon. Pero isang magandang ngiti at yakap ang ibinigay sa akin ng kanyang ama na siyang nagbigay ng bulta-bultahing kuryente sa aking katawan. Sabi pa niya ay kay tagal na niyang hinintay ang araw na makita at makilala niya ako ng personal. Para akong tanga, Mama Mia, dahil pakiramdam ko noon ay double meaning yun. Hindi ko pinahalata ang kaba ko nung niyakap niya ako. Pero mahigpit ang pagkakayakap noon kaya naramdaman ko agad ang init ng kanyang katawan. Ngumiti naman siya sa akin at sinabing, "Nice to meet you, Iha." Sumagot naman ako ng "Nice to meet you too, Tito Vincent." Mama Mia, sa kabila ng tensyon na naramdaman ko sa dahilang hindi ko maintindihan, ay naging masaya pa rin naman ang dinner naming tatlo. Magkakasama kaming tatlo na kumain sa labas. Masasabi ko na mabait talaga ang ama ni Brian. At ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging joker niya. Sobrang tawa ko nga sa lahat ng jokes na binibitawan niya. Natuwa naman si Brian dahil nagkapalagayan kami agad ng loob ng kanyang papa. Nung hinatid nga niya ako sa amin ay seryoso niyang sinabi na masaya siya dahil nakikita niyang magkasundo kaming dalawa ng ama niya. Napaka-importante daw kasi sa kanya na makasundo ko ang ama niya, Mama Mia. Simula kasi noong mamatay ang ina niya, nung 10 years old pa lamang siya, ay sila na lang mag-ama ang naging magkaramay at magkasangga sa buhay. Mama Mia, doon ko nakita kung gaano niya kamahal ang ama niya. Medyo na-guilty naman ako dahil nakaramdam ako ng atraksyon sa ama ng boyfriend ko. Niyakap ko na lang si Brian at hinagkan bago ako pumasok sa bahay namin. Mama Mia, dahil sa nakita niyang magkasundo kami ng ama niya, ay dinalasan pa niya ang pag-imbita sa akin sa bahay nila. Medyo naaasiwa nga ako pero wala naman akong maibigay na dahilan para ako tumanggi sa mga paanyaya sa akin ng boyfriend ko. Mama Mia, nakita ko ang pagkakaiba ni Brian at ng ama niya. Kung si Brian ay tamad pagdating sa mga gawaing bahay, ang ama niya naman ay magaling sa lahat ng gawaing bahay, lalong-lalo na sa pagluluto. Kwento pa niya na ito daw kasi ang naging libangan niya sa ibang bansa. Hindi lang masarap, kundi napakasarap magluto ng ama ng boyfriend ko, Mama Mia. Nagbiro pa nga ako na kapag ganito kasarap lagi ang ulam, ay sigurado ako natataba ako. Medyo nahiya ako noong ma-realize ko ang sinabi ko, Mama Mia. Mabuti na lang at tinawanan lang nila ako. Medyo nagbiro na rin si Brian noon na dapat ay araw-araw akong pumunta doon para laging masarap ang ulam niya. Mama Mia, nagtawanan na lang kaming tatlo at medyo nahihiya ako lalo na kapag nahuhuli ko ang ama ni Brian na tumitingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong may init sa kanyang mga mata sa tuwing tinititigan niya ako. Parang sinasabi ng kanyang mga mata na gusto niya akong yakapin at hagkan. Doon ko napagtanto, Mama Mia, na hindi na lang basta crush ang nararamdaman ko para sa ama ng boyfriend ko. Dahil minsan, Mama Mia, ay pumapasok na rin sa isip ko
Kung ano kaya ang pakiramdam na makulong sa kanyang mga pisig at maikama ko ng ama ng boyfriend ko, Mama Mia. Nagdesisyon ako na iwasan na lang si Tito Vincent dahil parang hindi na ako komportable, Mama Mia. Wala kasi akong tiwala sa sarili ko. Kaya sa tuwing niyayaya ako ni Brian na pumunta sa bahay nila, ay gumagawa na lang talaga ako ng mga dahilan upang hindi ako makasama sa kanya. Hanggang sa mapansin yun ni Brian, agad niya akong tinanong kung bakit ayoko nang sumasama sa kanila sa bahay nila. Gusto ko sanang sabihin ang totoo pero hindi ko magawa, Mama Mia. Sabi ko na lang ay nahihiya ako sa ama niya kapag lagi akong nandoon sa bahay nila. Ako itong babae, pero ako itong laging pumupunta sa bahay ng lalaki. Tinatawanan lang ako ni Brian dahil pinagdidiinan niya na ayos lang daw sa papa niya na pumupunta ako sa bahay nila. Ang totoo nga raw ay nagtataka na daw ito kung bakit bigla na lang akong hindi pumupunta sa kanilang bahay. Medyo nailang ako sa sinabi ni Brian kaya pumayag na din ako na paminsan-minsan ay pupunta at dadalaw ako sa bahay nila. Sabi naman ni Brian ay nagsisimula na daw magnegosyo ang ama niya. Sigurado raw na magiging busy na ito. Yun na lang ang iniisip ko, Mama Mia. Iniisip ko na baka hindi ko naman madalas maaabutan doon sa bahay nila ang ama niya dahil busy na ito sa negosyo. Pinilit ko din ang sarili kong baliwalain ang nararamdaman ko, Mama Mia. Pero hindi talaga matuturuan ang puso. Kapag pinipigilan ko ay lalong gustong makawala. Isang araw, Mama Mia, napilit ako ni Brian na mag-overnight sa bahay nila. Wala daw ang ama niya kaya may oras daw kaming dalawa. Panahon na raw ito para magawa namin ang mga gusto naming gawin at ang mga dati naming ginagawa nung nasa abroad pa ang papa niya. Simula kasi nung dumating ang ama niya ay naging madalang na ang pagtatalik naming dalawa. Depende na lang kung magkakaoras kami at pumupunta kami sa isang motel. Ang pangit din kasi na magtalik kami sa loob ng bahay nila habang nandoon ang ama niya. Baka makarinig pa ito sa mga pinaggagawa namin. Mama Mia, dahil nga ang sabi ni Brian ay wala sa bahay nila ang kanyang ama, ay pumayag akong mag-overnight sa bahay nila. Doon ako natulog ng gabing yon. At gaya ng ibang gabi na magkasama kami ni Brian, ay may nangyari sa aming dalawa. Kinaumagahan ay naabutan ko ang kanyang ama sa kitchen na nagluluto. Good morning, Lian. Kumusta ka na? Matagal na kitang hindi nakikita. Pagbati nito sa akin. Ngumiti ako, Mama Mia, sa kabila ng nerbiyos na nararamdaman ko. Ayos lang naman, Tito. Oo nga eh. Medyo madalang na akong pumupunta dito kasi masyado akong busy sa trabaho. Pagdadahilan ko pa. Niyaya niya akong mag-breakfast, Mama Mia. Sigurado daw kasi siyang mamaya pa magigising si Brian, kaya kami na lang daw ang mauna. Alam ko na dapat ay ginising ko ang boyfriend ko pero hindi ko ginawa, Mama Mia. Ginusto ko din na makasama ang ama niya sa breakfast nang kaming dalawa lang. Masaya ang naging kwentuhan naming dalawa. Hindi mahahalata na may tensyon akong nararamdaman sa ama ng boyfriend ko. Panay ang kwento niya sa naging buhay niya sa abroad, pati na rin ang tungkol sa namayapa niyang asawa. Isinalaysay niya kung papaano siya nakabangon mula sa pagkamatay ng asawa niya. Pati na rin ang dahilan kung bakit hindi na siya muling nag-asawa. May isa naman daw siyang napusuan noon pero parang may nagtutulak daw sa kanya na wag ito ang piliin. Ngayon ay alam ko na kung bakit. Alam ko na kung bakit hindi sumang-ayon ang puso ko na pakasalan siya. Sabi pa ni Tito Vincent sa akin. Alam kong mali pero parang may gustong ipahiwatig ang mga salita ni Tito Vincent, Mama Mia. Kaya naman hinintay ko ang susunod niyang sasabihin. Pero nabitin ito dahil bigla na lang dumating si Brian. Sumabay na ito sa amin para kumain.
Bago ako umuwi noon ay sinabihan pa ako ni Tito Vincent na sana daw ay mas mapadalas pa ang pagpunta ko doon nang sa ganun ay may makakausap naman raw siya maliban kay Brian. Tumango at ngumiti lang ako, Mama Mia, bago ko sinabing, "Sige po Tito, pag may oras." Mama Mia, tinupad ko ang sinabi ko sa ama ng boyfriend ko. Hindi na ako nagdadahilan sa tuwing niyayaya ako ni Brian na pumunta sa bahay nila. Kahit overnight stay nga ay pumapayag na ako. Pinapaalala ko lagi sa sarili ko na hindi ko pwedeng pagnasaan ang ama ng boyfriend ko. Hindi ako pwedeng magkagusto sa ama ni Brian. Oo, Mama Mia. Mahal ko si Brian at hindi ako pwedeng mahulog sa ama niya. May mga bagay lang talaga siguro na wala sa kanya at sa ama niya, kaya ako nagkakaroon ng atraksyon sa kanyang ama. Pinilit kong iwaglit sa aking isipan at puso ang ama ng lalaking mahal ko. Pero sa tuwing nakikita ko si Tito Vincent, Mama Mia, ay mas lalo akong nakakaramdam ng kakaiba para sa kanya. Para bang mas lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko alam kung ako lang bang nakapansin na mas naging maasikaso siya sa akin kaysa sunong dati. Lagi siyang nakabantay sa akin upang maibigay ang aking mga pangangailangan. Mama Mia, nagustuhan ko ang pakiramdam na yon. Yung tipong para akong isang prinsesa sa kanya na laging handa niyang pagsilbihan. Hindi ako sigurado kung nakikita yon ng boyfriend ko, pero mas naging close kami ng ama niya. Tinanim ko na rin sa puso't isip ko na huwag ipaalam kay Brian ang aking nararamdaman. Alam ko din naman kasi na wala itong patutunguhan, Mama Mia. Ang buong akala ko, Mama Mia, ay sapat na yun upang mawala ang nararamdaman ko para kay Tito Vincent. Pero dumating ang araw, Mama Mia, na nagpabago sa aking buong buhay. Friday yun, kaya nagkasundo kaming tatlo ni Tito Vincent at Brian na maghanda ng espesyal na pagkain upang aming pagsaluhan. Nagkasundo din kami na dahil Sabado naman bukas ay walang pasok ay mag-iinom kaming tatlo. Hindi ko alam kung bakit hindi ako tumutol. Bagkus ay nagpresenta pa ako na mamalengke. Hindi pumayag si Tito Vincent dahil mabibigat daw yun kaya sasamahan na raw niya ako. Pumayag naman si Brian dahil hindi siya makaalis sa trabaho niya, Mama Mia. Magkasama kami ni Tito Vincent noon na nag-grocery. Sa totoo lang ay feeling ko mag-asawa kami noong dalawa na sabay na namimili ng para sa aming bahay. At para kaming nag-usap na hindi tawaging tito at iha ang isa't isa. First name basis ang tinatawag namin sa bawat isa nung nasa labas kaming dalawa, Mama Mia. Kaming dalawa din ang nagtutulak ng isang malaking cart, kaya para talaga kaming mag-asawa. Hindi ko alam kung sinasadya niya pero napapansin ko, Mama Mia, na napapadikit siya sa akin. Hindi ko pinahalata sa kanya, Mama Mia, pero ewan ko ba kung bakit parang may bulta-bultahing kuryenteng dumadaloy sa loob ng aking katawan. Minsan naman, Mama Mia, ay naramdaman ko ang pag-aalalay nito sa aking likuran sa tuwing nadadaan kami sa mga matataong parte ng grocery. Nararamdaman ko na parang humahaplos ang kamay niya sa likod ko. Magkahalo ang naramdaman ko noong mga oras na yun. Yun yata ang pinakamahabang pag-grocery ko, Mama Mia. Dahil late na nung matapos kami ay niyaya niya akong kumain ng lunch. Dahil gutom na ako ay hindi ako tumanggi. Napadpad kami sa isang restaurant na konti lang ang tao. Doon kami pumwesto sa may corner dahil walang tao doon. Mama Mia, kahit pwede naman siya sa harapan ko umupo, ay mas pinili niyang umupo sa tabi ko. Medyo binuhat pa nga niya ang upuan upang mapalapit ito sa akin. Naalala ko pa kung paano nanindig ang mga balahibo ko nung magdikit ang aming mga braso.
At dahil iisang menu lang ang binigay sa amin ng waiter, ay umakbay pa ito sa akin upang makisilip sa menu. Agad ko namang inilapit sa kanya iyon para hindi na rin magtagal ang kanyang kamay sa braso ko. Pagkatapos naming mag-order ay tsaka niya lang binitawan ang braso ko, Mama Mia. Pero naramdaman ko pa siya na parang kinurot ang braso ko, na para bang nanggigigil siya sa akin. May epekto sa akin yon, Mama Mia, dahil ang dating sa akin ng ginawa niyang panggigigil ay ang makasama ako. Habang kumakain, Mama Mia, ay may itinanong sa akin ang ama ng boyfriend ko. Tulad na lang ng mga bagay na siguro ay magpapangiti at magpapakilig sa isang babae. Bakit parang lalo kayatang gumaganda ngayon, Lian? Mga tanong na lalong nagpapagising ng natutulog kong pagnanasa para sa kanya. Pinipilit ko ang sarili ko noon na labanan ang tawag ng aking katawan, lalo na nung makauwi na kami ng bahay dalawa. Since alas 4 pa lang noon at ang sabi ni Brian ay 7 PM pa raw siyang makakarating, ay kaming dalawa lang ni Tito ang naghanda. Kwentuhan lang kami ng kwentuhan hanggang sa mapunta ang aming usapan sa naging sex life niya. Lalong lumala ang nararamdaman kong pagnanasa sa kanya, Mama Mia, nang dahil sa topic naming dalawa. Alam ko na kapag hindi kami tumigil sa aming usapan, ay hindi ko na mapipigilan ang aking sarili. Kaya pinilit kong mag-iba ang topic naming dalawa. Pero kahit anong pilit na gawin ko, Mama Mia, ay bumabalik pa rin ang topic namin sa usapang sex. Hindi na ako bata, kaya alam ko na may gusto siyang mangyari sa aming dalawa, lalo na nung tinanong niya sa akin kung kumusta ang sex life naming dalawa ng anak niya. Naasiwa ako na sumagot, kaya nanahimik na lang ako. Akala ko ay titigil na ito, pero bigla ko na lang naramdaman ang hininga niya sa may tenga ko, Mama Mia. Nasa likuran ko na pala siya. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang aking mga kamay papunta sa aking mga braso. Alam mo, Lian, hindi pa lang kita nakikita sa personal ay pinapantasya na kita. Ikaw ang dahilan kung bakit pinili kong bumalik dito. Alam kong mali, pero minahal na kita simula nung ikunento ka sa akin ng anak ko. Mahaba niyang paliwanag. Hindi ako kumibo, Mama Mia, kaya nagpatuloy siya. Alam ko din na may nararamdaman ka rin sa akin, kaya wag na nating pigilan pa ang ating mga sarili. Dugtong pa niya. Mama Mia, iniharap niya ako sa kanya at hinalikan niya ang aking mga labi. Doon ay nawalan ako ng lakas ng loob para pigilan siya. Sinagot ko ang mga halik niya, Mama Mia, ng mas mapupusok na mga halik. Tumigil lang kami ng kapwa na kami hinihingal. Tumingin siya sa orasan at dahil maaga pa ay ginawa namin ang hindi naman naman dapat namin gawin. Pumunta kami sa kwarto niya at doon ay inilabas namin ang aming naipong pagnanasa sa isa't isa. Mama Mia, totoo ang sabi niya. Kung magaling sa kama si Brian, ay mas magaling siya. Alam na alam niya kung papaano paligayahin ng isang babae. Bago pa dumating si Brian ay 2 beses na kaming nag-sex. Una sa kama niya at pangalawa ay sa banyo. Sabay kaming naligo. Sobrang sweet namin, Mama Mia, habang naghahanda kami ng pagkain. Hanggang sa dumating si Brian. Hindi naman na kami nagulat dahil nag-text ito na malapit na siya. Mama Mia, nung matapos kami sa inuman ay nalasing ng sobra si Brian, kaya inihatid namin ito sa kanyang kwarto. At nang masigurado namin na tulog na si Brian, ay lumipat kami sa kwarto ni Tito at doon ay muli naming pinagsaluhan ang aming maling nararamdaman sa isa't isa. Inihatid niya din ako ng gabing yon, Mama Mia. At dahil medyo nakainom na kami, ay biglang may kalokohan itong naisip. Nagpark ito sa madilim na bahagi at oo, Mama Mia, doon ay muli kaming nagtalik dalawa.
Isang mabilis na pagtatalik lang naman yon, pero nagbigay yon ng sobrang excitement sa akin. Hindi ko akalain, Mama Mia, na sa kanya ko mai-experience ang pakikipagtalik sa loob ng kotse. Mama Mia, simula noon ay araw-araw na akong pumupunta sa bahay nila Brian. Panakaw din kami kung maghalikan ng ama niya. Alam naming pareho na mali, pero hindi na namin kayang pigilan pa ang aming mga sarili. May mga araw na kapag wala si Brian ay pumupunta ako doon upang magpakaligaya sa piling ng ama niya. Nag-usap na rin kaming dalawa na hihiwalayan ko na si Brian, at nang sa ganoon ay magiging malaya na kaming dalawa na iparamdam sa isa't isa ang aming pagmamahalan. Pero hindi ko na yun nagawa, Mama Mia. Hindi ko na nagawang tapusin ng mahinahon ang relasyon namin ni Brian. Dahil nahuli kami ni Brian habang naghahalikan kami sa loob ng bahay nila. Nagsuntukan sila ni Brian at nung binalingan ako ni Brian, Mama Mia, ay pinapili niya ako. Mama Mia, simula nung may nangyayari na sa amin ng ama ni Brian, ay wala na akong nararamdaman para sa kanya. Ang mga halik, mga haplos na hinahanap ko ay hindi na mga halik at haplos ni Brian, kundi ang mga halik at haplos na ng kanyang ama. Kaya naman, pinili ko si Tito Vincent. Dalawang dahilan yun, Mama Mia. Unang-una ay mas mahal ko na si Tito. Pangalawa ay parang napaka-ipokrita ko naman kung pipiliin ko si Brian. Gayong ilang beses na may nangyayari sa aming dalawa ng ama niya. Mama Mia, nung mahuli kami ni Brian ay yun na rin ang huling araw na nakita ko siya. Dahil nung sumunod na araw ay umalis na siya sa bahay nila nang walang paalam. Nakita kong nalungkot si Tito Vincent sa nangyari. Kaya naman, binuhusan ko siya ng pagmamahal ko upang kahit papaano ay maibsan ang kanyang kalungkutan. Mama Mia, totoo ang sinabi ko na mahal ko si Vincent. Kaya nung yayain niya akong magpakasal ay hindi na ako nagdalawang isip pa na pumayag. Ikinasal kaming dalawa ni Vincent last year, at kahit alam ko na masaya siya nung araw na yon, ay naramdaman ko pa rin na may konting lungkot siyang nararamdaman dahil hindi dumalo ang anak niyang si Brian. 3 taon na rin ang nakakaraan mula nung huli namin siyang nakita. Hindi ko alam kung mapapatawad pa niya kami sa aming pagtataksil, pero umaasa pa rin ako, Mama Mia, na darating ang araw na patatawarin niya pa rin kami. Kahit wag na ako, Mama Mia. Kahit ang ama na lang niyang si Vincent. Ang huli naming balita ay nasa ibang bansa na raw si Brian. At ang sabi pa ay masaya na raw ito sa bago niyang karelasyon. Natuwa kami ni Vincent sa aming nalaman. Tanging hiling na lang namin ay darating ang araw na magkakaayos din kaming tatlo. Sa ngayon, Mama Mia, ay pinagbubuntis ko na ang aming panganay ni Vincent. Masaya at kontento ako sa piling ng asawa ko. Alam ko din naman, Mama Mia, na masaya rin si Vincent sa piling ko. Alam namin, Mama Mia, na may nasaktan kami dahil sa aming pag-iibigan. Wala kaming excuse na sasabihin para pagaanin ang aming naging kasalanan. Pero isa lang ang tanging alam ko, Mama Mia. Kapag puso talagang nagdikta, walang kahit sino man ang makakapigil nito. Pinagsisisihan man namin ang aming kasalanan, pero hindi namin pinagsisisihan ang aming pagmamahalan. Mama Mia, may pagsisisi akong naramdaman kasi ako ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon ni Vincent at ni Brian. At alam ko habang buhay kong dadalhin ang guilt na yon. Pero Mama Mia, alam ko rin na kung hindi nangyari yon, ay hindi rin ako magiging ganito kasaya. Hanggang dito na lang, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbabasa mo ng kwento ng buhay ko. Sana ay marami ka pang mahikayat na magbahagi ng kani-kanilang kwento dito sa programa mo. Lubos na nagpapasalamat, Lian.
Ang pag-ibig nga naman, kapag talagang ikaw ay tinamaan, walang magagawa ang sinuman upang ito ay pigilan. Ang tanging naiisip ko lang, sana Lian, bago kayo pumasok sa ganoong sitwasyon ni Vincent, sana ay tinapos mo muna kung ano man ang meron kayo ni Brian. Pero alam ko rin na magiging ganun pa rin ang sakit. Kasi isipin mo, girlfriend mo, ex-girlfriend mo, magiging girlfriend ng ama mo, masakit pa rin yun. Pero at least hindi siguro ganun kagrabe ang betrayal na mararamdaman ni Brian. Pero nandyan na yan. Masaya ako dahil masaya ka. Hinihiling ko na lang na sana ay pagbigyan ng may kapalang kahilingan mo na mapatawad kayo ni Brian. Pero naniniwala din naman ako na walang sugat na hindi na paghihilom ng panahon. At sana malapit nang dumating ang panahon na yon. Maraming salamat Lian sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. At tulad nga ng sabi mo, naway marami kang nahikayat na mga listeners natin na mag-share din ng kanilang sari-sariling storya ng buhay. At kung meron kang gustong i-share sa akin ngayon, pwede ka pong mag-email sa akin mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat upload natin, at huwag niyo rin kalimutang i-share ang mga nagugustuhan yung video dito sa ating channel. Maraming salamat, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mama Mia.